Good evening everyone. Balik na naman tayo sa daan. Another day, kahit night, another vlog. Gamit ulit natin ang ating daily use or daily abuse na si ADV. 8:31. Moto vlog ba tayo o magfo-food vlog? Ang tamang sagot ay tayo ay magmo-moto food vlog. Ang kasama ko ngayon ay si GF. 8:30 ngayon pa lang magde-dinner kasi ngayon nagutom. At dito tayo dadaan sa napaka-traffic na Commonwealth. Grabe yung upload natin. Nakasama natin yung mga tropa natin nung kumain tayo at nag-falls sa Infanta. Grabe, nag 2K views. Honestly, hindi ko na-expect na mag 2K views yun. So sabay-sabay tayo makikita kung gaano kalinaw ito pure video mode ng Ace Pro 2. Bale, maraming tatanong kung anong gamit ko na camera. Pero lipat muna tayo sa motorcycle lane kasi sumusunod tayo sa batas. Dahil sumusunod tayo sa batas, dito tayo sa motorcycle lane na hindi mo makita. Nasaan? Nasa yung motorcycle lane. So yun nga, nag 2K views tayo sa ating second video. Kasama natin yung mga big time nating tropa. Panoorin pala talaga siguro ng tao pag may mga kwento. Katulad ng kwentong Mio. Siguro dahil natural lang rin kami. Kung nakakatawa ba o natural lang kasi, as in talaga natural lang. Mga popost kong videos 10 to 30 minutes, sagad yung 30 minutes. Magbi-minimum ako ng 10 minutes para naman di ganun ka-iksi. So yun nga, medyo marami nang nag-comment, nagtatanong kung anong setup natin. Magsisimula sa helmet, syempre. Number 1, safety. Tapos nagpalagay tayo ng chin mount. Sa memory.ph ko to binili. So mamaya pakita ko yung helmet ko. And pakita ko rin kung anong klaseng chin mount yung nakalagay sa kanya. So ito nga pala yung helmet natin na show. Ito yung ginagamit natin. Bale, ito yung gamit kong chin mount sa kanya. Nakakuha ko sa memory.ph. Yun yung sinasabi ko na para fit sa kanya kasi hindi matatamaan yung ano niya. Ito, yung vent. Tapos meron ako nilagay na mic. Ayun din. Bale dito siya sa loob. Ewan ko lang kung kita. Basta, andyan siya. So, yun. Tapos kinakabit ko lang dito yung ganyan lang siya. Ikakabit ko lang. Yan. Yan na. Bye. Moto vlog. Mas compatible lang siya sa ganito. So, hindi mahaharangan yung ventilation ng helmet. Kasi kada helmet iba-iba ng ventilation. And then, what makes the magic happen is itong ating camera. Ang Insta360 Ace Pro 2. So hindi ako bumili nung 360 na X4 or X3, X5. Yung 360 nandito, yung parang kita mo yung umiikot yung view mo, tapos yung view sa harap. Ang binili ko ganito, mala GoPro style. So parang yung Ace Pro 2 ata yung GoPro mismo ng Insta360. So gumawa sila nun para meron kang pang chin mount or chin camera. Malinaw kaya kakalabas nyo itong pure video mode ng Ace Pro 2? Let's find out. Tapos meron pa ako ibang nakitang comment. Parang first time ko ata maka-interaction through online sa mga hindi ko talaga kakilala. May nakita ko doon parang nag-comment na parang ang pangit naman nung big time na tinutukoy. Yung tinutukoy ko yung dalawa kong tropa na kasama doon. So yun, nakita nila yun. So sabi sa akin ng isang big time doon, MotoGT, grabe ka naman. Yun talaga tawag na sa akin, MotoGT. MotoGT, grabe ka naman. Nadadali pa kami since nasasabihan pa kami pangit. Tapos sabi ko, Sino ba sinabihan ko sa inyong big time? Tapos sabi ko, dalawa sila, sinabihan kong big time. Isipin na lang nila kung sino yung pinakasinasabihan talaga dun. So yun, nagtatalo sila ngayon kung sino yung sinabihan pangit. Nasama lang sa video, nasabihan pang pangit. Tapos meron naman Balibag motovlog daw. Ano kaya yun? Balibag motovlog. Meron naman isa, grabe, Gay Moto. Sabi sa akin, ako daw si Gay Moto. Saan yun? Nalayo naman ng GT sa moto. Pwede man sabihin Moto Gay, pero bakit Gay Moto pa? Dapat straight moto. Moto straight. Sinabihan tayo ng Gay Moto sa comment section.
Sino kaya yun? Nakakatawa lang rin. May mga interactions kang hindi mo kilala. Tapos may mga sinasabi silang ganon. So nakaka-excite kung ano pang sasabihin sa atin. Meron pa pala nito lang kanina lang. Nag-comment din. Kamote GT, sabi. Kamote GT daw. Mga times na siguro nagiging kamote tayo. Pero kamote GT. Hello. Ito yung aking beautiful girlfriend. Hi ka naman. May pasalubong pa siya sa akin, no? Hi ka naman. So, walang sandalan ngayon. Helmet natin si princess natin. Ganto ko, Luis. Isip mo na kami kainan. Ganunin mo. Okay guys, kasama na natin siya. Let's get out of this Commonwealth area. Takang ko. Ayan, kamote oh. So another reason pala kung bakit itong ADV yung gamit ko. Kasi napilay ako sa basketball. Lumayap ako tapos sayon may sumahod sa akin. So bumagsak ako una ang aking puwet. Tapos masakit yung balakang ko ngayon. So sabi ko enough muna tayo sa Rebel kasi medyo hindi siya comfy. Dito muna tayo sa komportable sa ADV. So papakita ko yung video ko na bumaldog. Hindi naman siya totally baldog. Ang nakakatawa pa dun, nasa isip ko, ang taas ko parang abot ko na yung ring. Parang sobrang delikado nun kung sakali na nauna yung likod ko or nauna yung ulo ko. Tapos nang pinanood ko yung video, hindi naman pala ako ganun kataas tumalon. Feeling ko lang pala. So yung feeling ko na parang abot ko yung ring, yung pala abot ko lang yung net. Yung motovlog ko nagiging food vlog na. Okay lang yun? Okay. Ano masasabi mo na ADB na yung sinasakyan mo ngayon? Rebel na ulit. Ayun, sobrang sakit nun. Hindi, ngayon nga, ADB. Guys, may galit talaga siya sa Rebel natin. May nag-comment dun sa ano, may nag-comment dun sa YouTube video ko. Kamote GT daw. Hindi ko alam. Ha? Hindi ko alam kung sino 'yon. Okay lang 'yun. Nang alin? Nang? Seryoso ba? City riding sa gabi. Let's ask. We should ask. Cheap open pa? Sardo. So ayun, dito na kami sa Sardo Cafe. Let's eat na. So dito ka muna ha. Ay, meron pang ano. Ay, bye bye. Dito na kami sa Sardo. Order muna siya ng food. Ito na yung aming ano, motovlog na naging food vlog. Tulog. Birth month niya na. Hindi ba po? The best appetizer in the world. Nag-aabang na mozzarella. Naka-video na ako eh. Meron din ako. Ayoko ng ganito. Gusto ko kakain lang ako. Para akong tanga dito. Lasang ano? Lasang ano yung salad? Lasang ano? Tawag kasi. Pangit yung salad. Lasang joy daw.
na yung steak. Tapos ito na yung ubos na. Okay na guys. Kakain na muna kami. Goodbye. Kami kumain. Ayun, taob. Ubos na lahat guys. Ay, mag-cheesecake. Yung nga pala. Order pa pala kami cheesecake. Tumitingin pa siya ng order. Rate. Nice location. So yun guys, ito nga pala ang ating ADV 160. Hello. So bale, ito yung mga bago sa kanya. Unang-unang makikita ito, panel cover. Tapos meron din ako ditong wala to nun eh, nakalimutan ko lang anong tawag dito. Side mirror, Smoke Spectre M3. Tapos meron din tayong Senlo X1. Ito yung low beam, tapos ito yung high beam, yellow. Tapos meron pinalitan din to Pia horn, pero di ko nabibindin kasi maingay. Tapos naka RCB lever din tayo. Tapos ito sa grip naman naka RCB din tayo. Tapos itong bar end ay naka pang PCX, kasi yung sa ADV may coat siya na black. Pero ngayon naka ano lang to, sa PCX to. And then meron din tayong headlight grill. Pinalagay ko lang kasi maangas yung forma. Yan o. And then naka ganito tayo. Sa Shopee ko lang ito nabili. Nakalimutan ko ang tawag dito sa footrest na ito, sa footmat na ito. Pinaka gusto ko dito, ayan, silver. Ang dumi, diba? Alien silver ng Defy Customs. Bali ginaya ko yung kulay ni Miko MNL. Tapos ito, stock pa rin, di nagbabago, always stock, nandito lang lagi. And yung ating TRC suspension, pinalitan ko na yung stock. So bali fully adjustable to. Preload adjustable, compression adjustable, tas rebound adjustable. Tas ito ARM radiator cover, tas stock pipe syempre. And meron tayong ganito. Ito una-una kong pinalagay dito eh. Nagpalagay ako ng top box, pero ngayon dahil pinapormahan na natin to, tanggal na, tsaka wala nang sandalan si OBR. Yung likod din naka Defy Customs din tayo na Alien Silver. Tapos yung crankcase pinapalitan ko rin ng black, pati pala yung swing arm niyan. So wala akong balak bumili ng mga aftermarket na swing arm. So yun pa lang naman yung upgrade. Ito pa pala pinaka magandang upgrade ko. Pinapalitan ko tong visor natin. Yun, all stock to. Yung panggilid lang ay naka JVT tayo na straight 17 grams, mapadagdag bilis. Yun lang guys. Ito nga palang ADV natin. Ang build nito, wala siyang hindi to circuit concept, hindi ito kahit anong concept. Pero ang bala ko talaga dito nung una, i-adventure concept ko to. So napaisip ako, so ADV naman siya. So gusto ko lagyan ng mga side box, yung lever cover dito, handguard ba tawag doon. So pang maglagay nun, tapos gusto ko mataas na mataas to, maraming nakakabit. Tapos as in talaga yung pang adventure looking talaga na pang touring. Paisip ako parang ang mahal naman masyado nun. Bibilin ko pa yung mga bakal na yun. Bahala ko palagay ng crash guard. May nakita akong post sa Facebook, parang pinagtabi niya yung dalawang ADB. Yung ADB na white, which is para sa akin, tsaka ADV niya na pula. Tapos si Russell Borja pala yun, tsaka si Miko MNL. Tapos simula nun, nakita ko yung ADV pala, pwede palang pormahan na gano'n, na street concept. Tapos dun, simula nun, nag-upgrade na ako. This year lang yun, 2024 ko to nabili. Pero in-upgrade ko siya netong May lang. So bali nung 1 year niya, doon ko lang siya ni-start pinagpapalitan. Doon ko lang siya na-appreciate. Yung Miko, pina-silver niya yung mugs niya. Tapos ang dami nang gumawa ng silver mugs. Tapos isa tayo doon sa naka Defy Customs, so basta silver. Ang kulit nga ng pangalan Alien Silver. Meron pa tayo isang gagawin dito. Actually, napaceramic coating ko na to doon lang sa may katabing car wash sa amin. Kaso, mali, dapat pala
Naghanap ako ng ceramic coating matte to glossy. And meron ganun sa hair ko, yung kay Herschel at Marco Detailing Garage. Nakita ko lang rin sa Facebook. Tapos doon nagpapa detailing at nagpapakulay din ng mags yung mga iba't ibang motovloggers. Actually noon nga, inaano ko na hindi ko na a-upgradean tong ADB. Parang sabi ko, daily naman daw, pang ano lang to, harabas. Pero ito, pwede kasi pang ano siya eh. Simpleng-simple eh. Konting upgrade lang dito, pero hindi siya yung all stock na itsura na stock. May mga upgrades, minor lang, hindi sobra. Sa makina wala namang papalitan. Panggilid ko nga naka straight JBT 17 grams lang tayo. Yun lang upgrade dun. Lahat ng panggilid stock. Sarap din magmotor pag gabi, no? Wag lang ganon. So guys, yung suspension pala is naka TRC tayo na suspension. Fully adjustable siya. 3 linggo ko tong kinalikot para lang makuha yung tamang timpla, yung tamang tono niya. Grabe ang hirap. Every time na alis ako, ina-adjust ko yung rebound, compression, preload. Grabe ang hirap. Second week na, okay naman, nakuha ko na siya, pero matagtag pa rin, masakit sa tiyan. Nakala ko yun na. So parang pag third week nakuha ko na, kasi madalas din ako may angkas eh. Diba? Sobrang ingay. Ayoko. Maingay eh. So yun nga, ito kasi hindi ko makuha yung pinakatono niya. Nahihirapan ako adjust siya. So 3 linggo ko nga in-adjust hanggang sa nung pag third week, unti-unti nakuha ko naman. Saktong-sakto na yung, para sa akin, saktong-sakto na yung timpla niya pag may angkas. Pero may kulang pa pag nagsosolo ako. Medyo masakit pa sa tiyan. Pero ayoko nang galaw-galawin. Baka masira pa yung timpla. Kaya ayun, nakinig lang ako dun sa meron kasing Indiano nagtuturo. RCB sila eh, nag-work or nag-video. So in-explain niya kung ano ba ibig sabihin nung preload, nung rebound, compression. Tas ayun, ganun pala yung ganun. Kaya ayun, naggawa ko ng maayos. Best seatbelt ever! Ay, humigpit. Technique yun guys, para yakapin kayo ng OBR nyo. Sabihin nyo, best seatbelt ever, tas higpitan na yakap sa inyo. Moto GT Tips 101. So yun guys, maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa aming moto food vlog. Yung moto vlog ko, naging food vlog na. Pero okay lang, masaya naman kumain eh. Pero mas masaya magmotor. Kasagupain na namin yung traffic na ito. Maraming salamat muli sa panonood. Moto GT with Jowa out. Outro music. Goodbye.